Kasalukuyan po na nakikita nyo po ang daanang ito ay daanan po ito patungo sa isang tahanan ng kababayan po natin na isang katutubo na nadaanan po natin nung mga nakaraang araw. Ganito po yung daanan nila, nakikita ko po. At umagaw po talaga ng ating pansin yung tahanan nila. Nakita po natin yung sitwasyon ng kanilang bahay at si tatay na may kapansanan. Kaya hindi po talaga ako napakali na hindi po mabalikan dahil nakita ko po ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, lalo na po si tatay. Hirap po siya maglakad. Sobrang nakakadurog po ng puso ang sitwasyon po nila. Kaya nandito po tayo ngayon para balikan po sila. At nang makita nyo rin po kung ano po yung kalagayan ng mga kababayan natin dito sa lugar na ito. Nakita nyo po yung daanan na to, kung gaano po ito kataas, kung gaano po ito kaakyatin. Ito po yung dinadaanan ni tatay mula po sa Kapatagan hanggang dito sa kanilang tahanan ay mahigit kumulang 8 kilometro po ang layo. Ito po yung dinadaanan nung kanilang mga anak papunta sa kanilang paaralan. At nagulat po kami sa aming nakita na ang isang anak po ni tatay ay maladiwata po sa ganda. At di po kami makapaniwala sa aming nakita na dito sa liblib na puok na ito, sa lugar na ito, sa ituktok ng kabundukan na ito, makakakita kami ng isang dalaga na ubod po ng ganda. At yun po ay anak ni tatay. At dito po sa tahanang ito, nakatira ang isang tatay na kung tawagin po nila dito ay si Amay Ogyo. Ngayon po mga kanitib, narating na po natin ang kanilang tahanan. Samahan niyo po ako para makipagkwentuhan po tayo sa kanila. Ito po. Magandang hapon po. Nasa kabila po yung tao. Ikot po tayo doon sa kabila. Ay, ayan si tatay. Magandang hapon, tay. Maganda na naman. Napadaan po kami dito sa inyo. Oo. Nakita ko po kayo na nakaupo dito. Tay, sa inyo po ba yung bahay na ito? Oo. Sa akin ito. Mga gaano po ito kalayo sa sa baba, sa Kapatagan po? Malayo naman ito. Ilan po kayong nakatira dito, tay? Ay, yung mga anak ko dito, ewan ko ba kung ilan, apat yung may asawa bago 11. Bali, ano pa siguro yan? 7. Bali, ang anak nyo po ay 11. Oo. Tapos 7 po yung wala pang asawa. Oo. Okay, tay. Bali, ano yan, nagpapainit po kayo ng tubig, tay? Oo, kay ano ko ng luya. Para sa sakit po, sakit. Oo, para sa sakit. Pwede. Matagal na yung sakit ko talaga, maglabis 1 buwan na. Mabuti ngayon kay nakaabot ako ng Siban, kung hindi itong nakaraan na buwan. Kala ko nga hindi na lumakas yung katawan ko. Tuloy-tuloy na yung kahinaan ko. Yung pala, awa ng Panginoon sa akin. Ngayon, medyo nakaabot na, kalakad-lakad na ako. Ibig sabihin, tay, nagkasakit po kayo ng mga nakaraang buwan? Oo. Pwede po bang masilip yung dito sa ito po, sa loob nyo, tay? Pwede yan. Para makita po namin. Mm-mm. At dito po sa puntong ito mga kanitib, nung pinayagan po tayo ni tatay na masilip ang loob ng kanilang tahanan, dito na po tayo bumigyan.
nakita po natin at na-realize ko po kung gaano po kahirap ang buhay na kanilang nararanasan. Sabi nga po ni tatay, wala ang kanyang asawa at ang ibang mga anak. Pumunta sa bukid para manguha ng kamote at saging para may makain raw po sila. Ngayon ko po napagtanto na marami po kaming mga kababayan na mga katutubo ang nahikahos at hirap po sa buhay dito sa kabundukan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa sitwasyon po nila, nabanggit po sa akin ni tatay na may 2 anak po sila na nag-aaral at umaalalay sa kanila sa kabila ng kahirapan at malayo sa paaralan. Tay, parang napansin ko po hindi po parehas yung yung mga paa nyo. O hindi talaga. Ano pong nangyari dyan, tay? Noong maliit pa ako, nagkasakit ako, pumuntik ako ng mamatay. Pagpunto ng sakit ko, ganito na yung nangyari. Ibig sabihin mula nung maliit po kayo hanggang ngayon po ganyan na yung Oo, ganyan na talaga. sitwasyon po. Paano po yung yung lakad nyo, tay? Nagkakapang ako. Pwede po ba naming makita kung Pwede yan. kumuha ng tsinelas si tatay. Oo, dito na ako. Ganito na talaga yung lakad ko. Kung saan yung abutin ko, yung malakas-lakas pa ako, ganito na talaga. Tinitiis ko lang. Okay na, tay, nakita na po namin. Oo. Salamat po. Bali, ano po yung pangunahing pinagkukunan po ng mga kailangan nyo, tay? Yung pinagkikitaan nyo po para mabuhay po yung pamilya nyo. Nagtitiis ako ng yung magkalaga ng manok. At saka nagtatanim ako ng mga saging. Ibig Wala na yung iba. sabihin masipag po kayo, tay, sa kabila nung sitwasyon nyo po. Oo. Pero ngayon hindi na talaga. Hindi na kaya, tay, sa panahon po ngayon. Nung medyo kalakasan nyo po ay nagagawa nyo yung mga magtanim ng saging. Tapos ngayon alaga na lang ng mga manok, tay. Oo. Kahit paano ay nakakatulong po sa mga pambili ng bigas, Oo. asin. Bali, may mga anak po kayong nag-aaral, tay? Mayroon. Anong Yung anak ko nag-aral dun sa yung isa na yun 12, yung isa, tay? yung isa 9 pa. Yung isa po ay grade 12 at Oo. ang isa ay grade 9. Oo. Sana po sa awa ng Diyos ay makatapos po sila ng pag-aaral at na makatulong po sa inyo. Oo. Pero sabi ko hanggang kaya ko pang tustusan yan, gusto ko talaga makatapos ng yung grade 12 na yan. Para kung anong gusto niyang pasukan na trabaho, may konti naman na Mga kanitib, ito po yung anak ni tatay na sinasabi niya po na grade 12 at gusto niyang makatapos sa pag-aaral. Proud po ako dito sa batang ito dahil nung nakausap po namin nung mga nakaraang araw ay sobrang napakabait po ang bata. Nagsusumikap mag-aral sa kabila ng layo ng kanilang nilalakad sa araw-araw. Hindi po natin inabutan si GI ngayong araw dahil nasa school raw po siya ngayon at pumasok po. Ayan po mga kanitib, lumapit po ang isang anak ni tatay, kapatid po ito ni GI. Ito po raw po yung kanilang bunso. Nag-uusap po sila mag-ama. Mga kanitib, ito po yung paligid ng tirahan ni Amay Ogyo. Nasa labas po tayo ng kanyang tahanan at tinitingnan po natin yung paligid ng kanilang tirahan. Ayan po, nakikita nyo po yung kabundukan, yung dagat. Nasa tuktok po talaga sila ng bundok.
Mga kanitib, hanggang dito na lamang po ang maibabahagi ko na isa na namang kwento ng buhay ng isang katutubo dito sa amin. Maraming salamat po. God bless you all.